The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Bahagi umano ng isang malaking crime enterprise ang anti-drug war ng Duterte administration. Parte yan ng summary ng House Quadruple Committee o Quadcom sa 13 pagdinig na isinagawa nito mula noong Setyembre. Ang 4 House panels ang nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Ayon kay Congressman Romeo Acop, Vice Chairperson ng House Committees on Dangerous Drugs at Public Order and Safety, ginamit umano ang gyera kontra ilegal na droga upang protektahan ang mga personalidad na sangkot sa narcotics trade habang ini-eliminate ang kanilang mga kakumpetensya. Kabilang umano rito ang mga itinuturi na nasa inner circle ng binabanggit itong Davao Mafia. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Ang bahagi ng progress report na ito ng Quadcom nakatakdang ipresenta sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo kasama ang mga isusulong na panukalang batas upang tugunan ang mga suliraning ito. Asahan din ang rekomendasyon ng Quadcom para sa pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo. Ngunit ang tanong, kasama na ba rito si dating Pangulong Duterte? Pinag-aaralan pa namin yun. Kasi following yung mga admissions ng ating dating Pangulo sa committee hearing, ang aming rekomendasyon ay base dun sa ating nakita, nadinig at natanggap na mga ebidensya, testimonial at documentary evidence nung ginawa namin yung mga pagdinig. Wala pang tugon ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Sa 2025 na ang susunod na pagdinig ng Quadcom at ipagpapatuloy ang investigasyon nito sa issue ng EJK at illegal drug trade. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.